May mga debate sa bawat henerasyon ng Gilas Pilipinas. Kapag pinag-uusapan ang naturalized player na pinakaangkop sa pambansang koponan, dalawang pangalan agad ang lumilitaw, si Justin Brownlee at Jordan Clarkson. Pero bago ako magpatuloy, favor sana na huwag kalilimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Malaking help din to para makagawa kami ng mga future videos pa. Isa ay isang NBA caliber scorer na kayang magpabago ng takbo ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Ang isa naman ay isang all-around winner na ilang beses nang napatunayang kayang isakripisyo ang sariling numero para sa tagumpay ng koponan. Sa papel, tila madaling sagutin ang tanong kung pure talent ang pagbabasehan, mahirap pantayan si Jordan Clarkson. Isa siyang dating NBA Six Man of the Year at isa sa pinakamahusay na shot creator na naglaro para sa Gilas. Sa kanyang prime years, regular siyang nakakapag-average ng double-digit scoring sa NBA laban sa pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Ang kanyang ball handling, isolation scoring, pull-up shooting at kakayahang gumawa ng puntos kahit mahigpit ang depensa ay nasa antas ng bihirang makita sa Asian basketball. Ngunit ang tanong ay hindi kung sino ang mas mahusay na manlalaro. Ang tanong ay kung sino ang mas fit sa Gilas Pilipinas. Dito nagsisimula maging interesting ang usapan. Si Jordan Clarkson ay isang offensive superstar. Kapag siya ang nasa loob ng court, umiikot ang depensa ng kalaban sa kanya. Nakakagawa siya ng puntos kahit laban sa mas malalaki at mas athletic na manlalaro. Sa mga tournament tulad ng FIBA World Cup at Olympic qualifying tournaments, mahalaga ang ganitong klase ng talento dahil madalas kulang ang Pilipinas sa elite shot creation laban sa mga powerhouse countries. Kapag hirap ang opensa, kayang gumawa ni Clarkson ng puntos mula sa wala. Pero meron din itong disadvantages. Dahil sa kanilang playing style, mas nagiging ball dominant ang sistema. Natural ito para sa isang elite scorer. Madalas na nasa kanyang kamay ang bola at umaasa ang opensa sa kanyang kakayahang mag-create. Kapag mainit siya, napakadelikado ng Gilas. Ngunit kapag natutukan siya ng depensa, minsan ay naapektuhan ang natural flow ng buong koponan. Ito rin ang isa sa mga obserbasyong madalas lumalabas sa mga discussion ng basketball fans at analysts kapag pinag-uusapan ang kanyang fit sa national team. Sa kabilang banda, si Justin Brownlee ay halos kabaligtaran. Hindi siya kasing explosive ni Clarkson bilang scorer. Hindi rin siya kasing bilis o kasing athletic sa edad niyang nasa huling bahagi na ng kanyang karir. Ngunit ang kanyang basketball IQ, versatility, leadership at chemistry sa mga Pilipinong manlalaro ay napakahirap tumbasan. Sa loob ng maraming taon sa PBA, natutunan ni Brownlee ang estilo ng basketball ng Pilipinas. Kilala niya ang tendencies ng kanyang mga kakampi, alam niya kung kailan dapat umatake at kung kailan dapat magbigay ng space para magningning ang iba. Bilang resulta, mas nagiging balanse ang opensa ng Gilas Pilipinas kapag siya ang naturalized player. Hindi lamang ito nakikita sa mata, makikita rin ito sa mga resulta. Pinangunahan niya ang Gilas sa makasaysayang gintong medalya sa Asian Games noong 2023. Nagkaroon din siya ng mahalagang panalo laban sa mas mataas na rank na mga bansa sa FIBA competition. Sa 2025 FIBA Asia Cup, siya muli ang naging pangunahing sandata ng Gilas. Nag-average ng mahigit 20 points kada laro habang nag-aambag din sa rebounding, playmaking at defense. Ang isa pang malaking bentahe ni Brownlee ay ang kanyang positional flexibility. Kaya niyang maglaro bilang scorer, facilitator, rebounder, wing defender at minsan ay point forward. Hindi niya kailangang humawak ng bola sa bawat possession upang maging epektibo. Dahil dito, mas nabibigyan ng pagkakataon sina Kai Soto, AJ Edu, Dwight Ramos, Calvin Optana, Chris Newsome at iba pang local star na maging bahagi ng opensa. Sa edad naman, malinaw na mas may advantage si Clarkson. Mas bata siya at mas malapit pa sa kanyang athletic prime kaysa kay Brownlee na nasa veteran stage na ng kanyang career. Kung pag-uusapan ng susunod na ilang taon ng international competition, mas sustainable ang physical tools ni Clarkson. Ngunit sa international basketball, lalo na sa FIBA, hindi laging nanalo ang pinakamalaking bituin. Madalas nanalo ang koponang may pinakamahusay na chemistry, malinaw na roles at sistema na akma sa kanilang personnel. At dito lumamang si Brownlee. Kapag ang layunin ay manalo sa Asian level tournaments tulad ng FIBA Asia Cup, Asian Games, at regional competition, mas maraming ebidensya na nagpapakitang si Justin Brownlee ang mas natural na fit para sa kasalukuyang Gilas Pilipinas. Ang kanyang leadership, familiarity sa sistema ni Team Cone, versatility at kakayahang pagandahin ang laro ng kanyang mga kakampi
ay nagbibigay ng balanse sa buong koponan. Ngunit kung ang laban ay kontra sa mga bansang tulad ng Serbia, Canada, Germany, France o USA, mga koponan na puno ng NBA at EuroLeague stars, doon nagiging mahalaga ang kakaibang talento ni Jordan Clarkson. Sa mga ganitong sitwasyon, ang kakayahan niyang gumawa ng puntos laban sa world-class defenders ay isang bagay na hindi basta napapalitan. Sa huli, maaring ang pinakatamang sagot ay nakadepende sa antas ng kompetisyon. Kung best player ang tanong, Jordan Clarkson ang malinaw na panalo. Ngunit kung best fit, para sa kasalukuyang Gilas Pilipinas, ang datos, resulta, chemistry, at estilo ng laro ay kumakampi kay Justin Brownlee. At marahil yun ang pinakamagandang paglalarawan sa kanilang dalawa. Si Jordan Clarkson ang superstar na kayang iligtas ang isang laro. Si Justin Brownlee naman ang manalarong kayang pagandahin ang buong koponan. At sa mundo ng FIBA basketball kung saan isang naturalized player lamang ang maaaring gamitin, minsan mas mahalaga ang perpektong piraso ng puzzle kaysa sa pinakamakinang na bituin.